Hey, magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ito pong, plano ng, COMELEC. Sabi rito, um, mga influencers daw po sa kampanya 'tong darating na halalan, babantayan na ng COMELEC. So, bantay sarado nga po yung mga kandidato. Tanong niyo tikbalang paano 'yan, 'di ba? Ngayon eto ho yung kanyang, paliwanag. Implementasyon ng Commission on Elections sa iba't ibang sektor Mhm. kaugnay sa mga tamang hakbang para makontrol ang paggamit ng artificial intelligence at deepfake sa halalan 2025. Sa gitna ito ng pangambang mananalo ang mga hindi dapat dahil lang sa paggamit ng teknolohiya at madaya rin ang ginasto sa kampanya. Paano yung mga kumakitang mga social media influencers? Paano yung gasto sa mga kandidato sa social media? Paano yung pagbabayad doon sa mga content creators? Alam niyo totoo 'yan, 'di ba nung nakaraang eleksyon lang, oh, etong kampo ni Isko Moreno, hindi ba? Si Doc Willie Ong ang nagsabi niyan, na nagka-meeting sila sa mga influencers sa YouTube, grabe daw yung presyuhan, napakamahal. Oo, nagkausap sila ni Isko Moreno diyan, 'di ba? So, talaga naman pong totoo na meron talagang mga kandidato na gumagamit ho ng mga influencers. And then eto hong mga influencers, siyempre gagawin niyang mga 'yan, ibu-boost yung kanilang, video na nagpo-promote doon sa kandidato. Akala, ng mga tao simpleng content lang, pero ang totoo, putik na 'yan, kaya pala only play. 'Di ba? Yung tipong akala mo naka-live pero unlimited play pala yun na paulit-ulit na lamang. 'Pag natapos, then ulit na naman po siya, oo. Para kapagka may tumingin makakapakinig ka agad, makapanood ka agad. So yun po yung mga sinasabi nila rito na kailangan nababantayan nila. Kasi importante rin dito 'di ba meron po kapagka matapos ang halalan, etong mga kandidato ay nagsa-submit ng kanilang expenses, right? Hmm. So ngayon, ang gusto nila rito maging fair, 'di ba, na lahat, lahat, ano, audited, 'yan. Halimbawa, paano kung 24 hours na running yung isang Tama. in-upload sa social media? Gusto ng COMELEC obligahin ang mga kandidato na ideklara ang nagastos gamit ang social media at mapatawan ng buwis ang kanilang endorsers. Lalo yung boosting. Dapat lang po, pati yung influencers, kaya nga po gusto rin natin makipag-tie up dapat sa BIR. Tama 'yun sa BIR. Pati paggamit ng teknolohiya para mabago ang hitsura ng kandidato, kontra rin ang COMELEC. Alam niyo natawa lang ako rito, na yung, paggamit ng, teknolohiya para mabago yung itsura ng, kandidato. Wala, dapat mo naman babaguhin, ano itsura nun magmumukhang Mickey Mouse, gano'n. Naalala ko lang kasi ho, kada kampanyahan dito ho sa Quezon City, meron ditong politiko na na yung mukha niya kapag tinignan mo sa picture, naku po, talaga namang akala mo, lang, estatwa, ang kinis, walang tilegis, talagang edited talaga yung kanyang imahe. Alam niyo ho ba, um, city councilor namin dati. Ang natawa ako dun, kasi dati negosyo namin mag-asawa yung mga corporate giveaways, yung coffee mugs, tinatatakan namin, nagpi-print kami sa mga t-shirts, then jacket, yung, vest, sinusupply namin 'yan. Pati rin diyan po sa HOR. Kaya nga naging, kanegosyo na rin namin etong tatay ni ni Attorney Migs Nograles, si dating, House Speaker Prospero Nograles. And then yung may sumabog diyan sa labas pagkatapos ng session. So, nung nag-adjourn na sila, etong si Abubakar, supposed to be customer din namin yun. May magme-meet up sila ni Mrs. noon. Kaya lang hindi siya nakapunta, talagang sobrang delay noon araw na yun. Parang napakabigat ng mga oras na yun. Yun pala may mangyayaring hindi maganda. At hindi pa niya graduation day kaya hindi siya nakarating. Ngayon, ang natawa ko doon, yung, picture na binigay sa amin gawa ng kanyang, graphic artist, tinanggal yung mga guhit dito, diyan, lahat-lahat tinanggal. Diyos ko, nagmukha pong manika. Hindi niya nakamukha. Okey lang daw yun, tapos pangalan niya.
Kasi yung mga tao tinitignan ho nila, boboto nila, ayaw ho nila ng mukhang ano, may edad na. Ang gusto nila yung mga mukhang bata. Kaya ang ginagawa ng ibang mga kandidato, 'di ba, pinatatakbo yung mga anak nilang, kaka-18 anyos lang, para talagang mukhang batang-bata. Ewan ko ba kung ano ba nasa utak ng mga kandidato na yun. Ngayon kung, gagamit ng AI para magbago yung, itsura nila, malamang gano'n ang gagawin do'n, 'di ba? Alangan naman na magmukhang dinosaur o kaya yung isang, kandidato na pabalik-balik na lang sa puwesto. Ano yun, babaguhin ang itsura, magiging ano, magiging buwaya, gano'n. 'Di ba? Ay naku. Di ba mas maganda kung hangga't maaari na lang wag na lang natin payagan sapagkat deepfake nga eh. Pagka deepfake, fake nga eh. So, parang kinukonsente natin yung pamimeke. The irresponsible and Okay, yeah, I agree do'n, yung deepfake voice, yung gano'n, 'di ba? Yung, akala mo yun pa yung kumakampanya talaga, yung politiko, pero AI na pala yun. Bakit? Kasi itong kandidato parang si Sara lang, utal-utal, tapos ang maririnig ng mga tao, diretsong-diretso magsalita, napakatalino yung dating. Oh, eto sabi ni Marlon, "Pati sana mga sinasabi ng politiko bantayan ng COMELEC, para hindi na uli makaloko ng katulad ng pangakong 10K." Alam niyo 'yan nung pagpapangako, vote buying 'yan. That's another form of vote buying. 'Yan. Kaya tama ho kayo, dapat binabantayan 'yan at ang, dapat po yung mga nag-a-advance campaigning, yung mga ganyan, dapat po hindi ito titignan na magi-start lamang sa oras na nag-file na po ng kanyang, certificate of candidacy. Hindi ho. Dapat, 'pag dineklara ng COMELEC na start na ng, tawag dito, ng, campaign season, 'di ba? So, regardless kung ikaw ay, umepal na, 'di ba? Oras na mag-file ka ng COC, then lahat ng ginawa mo dapat prior to that, 'di ba? Hanggang dun sa oras na sinabi ng COMELEC, "Okay, open na para magkampanya." Pero hindi ka pa nagfa-file ng COC kasi gusto umeepal ka pa sa mga tao. Dapat po yung saklaw din yun, 'di ba? Dapat doon po magsimula yun, hindi yung 'pag nag-file na ng COC, doon ka lang kasi puwedeng mag ma ah, ma maging accountable sa ginawa mo kasi doon ka palang ituturing na kandidato. Diyos Mariosep. At kailangan pa doon pa sa petsa mismo na puwede na kayong mangampanya. So, isang buwan o 2 buwan before the election, 'di ba, kapagka national, and then kapagka local, 1 buwan lang. Tapos 1 taon na nangampanya o kaya kalahating taon nag-advance campaigning. That's unfair, 'di ba? Kaya nga ganyan pangako na 10K, naku, bibigyan kita ng jowa 'pag nanalo ko, bawal ho 'yun. That's vote buying, 'di ba? Kasi merong kondisyon, kapalit ng boto. Yan, iboto na lang yung may mga achievements sa government at sa Senado, tama, yan. 'Di ba nakadepende naman sa views ang tax nyo? Hindi po. Nakadepende ang aming, taxes sa actual revenue, hindi ho sa views, yan. At saka hindi kami yung dapat nabawisan dito. Ang dapat nabawisan nila diyan, yun pong kumukuha ng serbisyo ng mga influencers. Ako ayoko magdala ng kandidato ng ganyang lokal. Mas gusto ko yung ano, yung, sarili. Gusto ko pagka-type ko yung, kandidato, gusto ko yung kanyang plataporma de gobyerno, then suportahan ko, 'di ba? Mahirap kasi na yung merong kumbaga parang amo mo yung pulitikong ganito, hindi mo mapipitik 'yan lalo na pagka kupal-kupal sa trabaho 'yan, 'di ba? Lugi rin tayo do'n. Oh, napakahirap yung gano'n tapos, tawag diyan, wala ka ng credibility sa konting halaga, 'di ba, na puwede mo namang kitain din sa YouTube o sa Facebook, sipag at tiyaga lang. Oh, tinda ka ng sigarilyo, mga gano'n. 'Di ba, sigarilyo 'no, ta's nandun yung pangalan nung kandidato. Ta's titinda ka sa barangay niyo lang din. Oo, 'yan ang daming ganyan sa Maynila. Ang gaganda, ang popogi na sa tarpaulin, tapos matatanda na pala, tama. 'Di ba? Kaya nga ako nagsabi ko, "Sino yung Yul Servo?" Sabi ko, "Sino yun?" "Artista yan." "Oo nga, ako artista." "Nasaan diyan?" Tinuro nila sa'kin ito.
Na parang hindi yan, so nagkalkal ako sa internet, sabi ko, malayo-layo nga. Malayo-layo nga talaga, 'di ba? Oo, grabe yung Pileges. Ayun na nga konsehal namin dito, matanda na. Hmm, pati yung congresswoman dati matanda na rin, 'pag nag-picture ka do'n, kukunin yung camera, tapos titignan niya, 'pag 'di niya gusto ide-delete niya. Ay naku. Okey, so eto yung, gusto nilang mangyari, babantayan po, ito pa. Malicious use of AI-generated campaign materials has the potential to sow misinformation, Uy, eto nga ho pala si Bernabe, eto yung asawa ni dating, basketball player Samboy Lim, 'yan. Si Attorney Bernabe. disinformation, and deceit among voters and candidates. In terms of democracy and elections, probably the most significant threat of artificial intelligence in elections is the advent of deep fakes. Ang AI forum na ito hudyat ng tuluyang pagtalikod ng COMELEC sa bintang na isang election official ang umano ay tumanggap ng suhol. Gumulong Okay, sorry. That's the 18, that's ano yun, 18 billion ba yun yung sinasabi na suhol, 'di ba? Pero ang nabasa ko naman nun is apat na COMELEC officials. Yeah, that's correct. Yan po yung may issue talaga diyan si Marcoleta. Yan ho sa COMELEC. Na may naganap daw hong suhulan, yung pera galing sa iba't ibang mga bank accounts overseas, no, pumasok sa account ng apat na taga COMELEC. Pero sabi niya i-verify pa raw nila yung information. Tragis na yan. Kung hindi ka ba naman isang dambuhalang buwayang 'di ba, fake news peddler ka rin do'n. Sasabihin mo merong, suhulang naganap, tapos hindi ka pa pala nakakapag-verify ng katotohanan nito. Now what if hindi totoo 'yon? 'Di ba nasira na yung imahe ng mga tao. Kung totoo 'yun, di napakaganda, 'di ba, bulgar ka agad. Di i-impeach na ng Senado, ng Kongreso at ng Senado, o kaya, kusa ng mag-resign talaga, 'di ba? Napakalaking halaga 'yun, Ayaw ni ni Marcoleta yung yung Miru na galing ng South Korea. Hindi daw gano'n ka-credible. Lahat photo magic, 'di ba? Ay naku. Sa'kin lang, wala naman ako, sa'kin 'di naman problema 'yan, Ang, issue lang kasi nila rito yung fairness sa kampanyahan. Dapat yung iboboto ng mga Pilipino, bata kung bata pa, 'di ba? Yung tama yung itsura, hindi yung sasabihin sa inyo, nag-meeting de avance, ay after ng eleksyon nagpasalamat, magugulat ka yung nakasakay sa karong kakaway-kaway, mga lolo't lola na pala. Pero yung binoto ninyo, mga bata pa yung itsura. Although ang mga pangalan ay Prospero, Crescenciana, Generoso. 'Di ba? Yun pala ang totoong mga itsura, akma ho pala talaga sa kanilang mga pangalan na luma na rin. Ay nako. 'Di ba? Because that's deception,